Kamusta kayo? Welcome sa vlog na ito kung saan kasama ang aking pamilya at sa loob ng 4 na araw ay mamamalagi kami sa Ilocos Sur. Magdadagat, maggagala sa vegan, magpo-food trip, lalaro, makikita si Gohan, pag-nature trip, pagtutungo sa lihim na hardin at higit sa lahat ay dadalaw sa mga taong matagal na naming di nakakasama. Para saan ba lahat na ito? Hayaan nyo ikwento ko sa inyo sa video na ito. Kaya samahan nyo ako. In the depths of silence, where echoes remain, you were the sunrise, and I was the rain. A collision of souls, opposing in flight. I was the darkness, you yearned for the light. Now you're gone. Welcome sa panibago nating vlog. Ito ay pinamagatang Ilocos Adventure, kung saan magbumotor tayo magmula dito sa Canlubang papunta sa Ilocos Sur na tumatayang 400 kilometers. At lalakbay namin ang kahabaan ng Maynila, Bulacan, Pampanga, Cabanatuan, Urdaneta. Ating pupuntahan ay Bacsayan, Santa Cruz. Ito yung hometown ng aming lolo na siyang dadalhin namin doon para makita niya yung mga kapatid niya uli sa tagal ng panahon, at sinamantala na rin namin yung pagkakataon sumama at mag-travel. Makikita natin ang mga kamag-anak natin doon, may explore natin yung mga lugar. Ano pa hinihintay natin? Let's go! Kuya, kumain ka na doon, may natira pang manok doon. Kuya, kumain na kayo. Mamaya-maya, alis na daw tayo. Okay na lahat, alis na. Tapos magdala ka na ng itlog nyo. Bilis lang naman tayo kumain. Napakatagal na panahon na rin mula nung huling makasama ni Lolo yung kapatid niya. At ito nga ang dahilan kung bakit kami magpupunta doon. Yung kay Shane or kay Joyce ha. Kumbaga sa contact, anak, sobrang mag-iingat kayo ha. Si Padudong mo, sabi niya kahit wala pang train, kailangan umalis na. Para makautay daw, pagpahinga pa tayo. Pasok na, galing para may ayos natin. Neng, maalam ka mag-send ng location gamit yung Gmaps. Real-time location. Okay, para malocate nyo kami. Malolocate namin. Hello. Thank you, Neng. Isa na siguro sa mga common na ayaw rin ng buhay ay kung ano pa yung hindi planado, yun pa ang madalas na natutuloy. At kung madalas yun pa ang talagang nagmamarka. 10 PM ang target na alis namin. Ngunit dahil nakapaganda kami ng maaga, ay minabuti na naming bumiyahe na. Bata tayo guys. Let's go! At dumaan kami saglit sa Kapayapaan para daanan yung helmet ng kapatid ko. Kailangan na sila pa-express. At kung tayo ay magtutungo sa malayo, syempre meron tayong maiiwan dito sa malapit. Kaya naman bago tayo lumayo, ay magpapaalam muna tayo sa mga taong malapit sa atin. Aratsada na kami. Ay, tuloy na kayo. Sabi kasi, 10 pa talaga alis nyo. Para ko sana, uwi ako na. Init kayo. Update kami. Dinadaan lang kami sa biro ng tatay ko. Pero sa totoo lang, nag-aalala ng sobra sa amin yan. Kasi alam niya naman kung gaano kadelikado ang pagmumotor. Lalo na ganong kalayo, lalakbay namin. Sabi niya pa naman ano daw, aalis ka daw na. Oo nga. Ngayon ka na alis? Mamaya na! Ilang araw tayo di magkikita. Buti kayo pinapasok ko. See you. Dito ako naka-real time. Yan, nandito tayo sa Sayo Santa Rosa. Kasama ko si Bunso. Dito na magsisimula ang ating paglalakbay. Nakapagpaalam na tayo sa lahat. At bago nga ang lahat ay siniguro kong naihanda ko rin ang motor na magdadala sa amin sa destinasyon. Para na rin masecure natin ang safety, makaiwas sa aberya at sa problema. Sa layo nga ng tatakbuhin ay wala ka basta matatakbuhan ng tulong. Dahil na rin madaling araw ang estimate na dating natin sa norte. Dalawang bagay ang pumapasok sa isip ko sa mga oras na yan. Una ay kung doon na ba kami magkikita sa Ilocos o magpapanagpo kami sa mismong daan papunta doon. Langis yung nadaanan natin. At siguro ramdam nyo rin yung adrenaline, no? Kapag may pupunta hanggang sobrang layo, na kahit mukhang mapanganib at mapangahas, ay may tuwa sa puso mo kasi curious ka sa mga kung anong pwedeng mangyari. At ito ang unang pagkakataon na masulyapan ng harapan ni Bunso ang EDSA at tila naging tour guide na rin ako ng kapatid ko at maituro sa kanya yung lahat ng karanasan ko sa mga lugar. Lang. Mas lane pa more. Mega mall na. Muna natin para sure. At makalagpas nga ng Kamay-Nilaan ay dumako na kami sa mga daan na malalawak at mahaba. Kaya naman halo-halo ang pwede naming maramdaman. Buti kasya tayo sa Tambaka. Bulok. Lampas na naman. Pwede pala dito diretso no? Pwede pala ito. Subukan natin diretso yun.
Di ko rin naiwasan na magkamali at tumutok sa Gmaps dahil na rin siguro di familiar sa akin ng mga lugar at kasabay nun ay nakapag-aalala rin dahil alam naman natin ang panganib na dala ng mga tao mapagsamantala lalo na at napakadilim at hindi natin kabisado yung daanan. Dito naman sa Plaridel Bypass Road ay nakaranas naman kami ng mga rumaragas ng sasakyan dahil nga napakahaba ng daan at ang tendency ng mga motorista ay magpatakbo ng mabilis. Dito na tayo sa Bustos, Bulacan. Sobrang haba nung tinakbo namin dito sa may Plaridel Bypass Road. Akala ko sa haba nun, hindi na kami makakita ng pag-gasolina. Medyo kinakabahan ako. Buti nakita ko nga itong Metron. Punta na tayo dito. Sagad. Okay na. CR break muna tayo guys. Konting tubig na rin. Nakapaw natin. Makasulit. Ang gastos natin sa gasolina ay 262.58 pesos. Kilometer 109. So far so good. Good na good. Mamaya ikaw naman ang babanat ha. Parang pasahero si na mama. Nakahawak doon sa ano. Ayos na din yung ano natin. Tatakbo natin. Malayo-layo na rin. Tinan mo pa yung tatakboy natin. At dito ko na nga nakukuha ang takbo na gusto ko. Di man sobrang bilis, pero sapat para makarating ng mabilis nang hindi masyadong naghahapit at nagmamadali. Malawak at mahaba ang daanan at ngunit may kadiliman nga lang. Meanwhile, 2 hours later. Triple kill. Triple kill. Kasama ng sarap ng pagbumotor sa probinsya ay ang mga pagsubok din sa daan gaya ng alikabok, truck, bibilis sa sasakyan, lubak at iba pa. At dito ko na naumpisahan din na maramdaman ang lamig. Unang beses ko makarating sa Gapan. Ikaw kasama ko. Ito ang sumunod na stoplight mula nung nasa Valenzuela pa tayo. Nasa Gapan City na tayo ngayon. Dahil papasok uli kami sa napakadilim at maluwag na kalsada, ay minabuti kong bumuntot sa sasakyan nasa harap ko upang magsilbing gabay sa daan at para na rin may kasabay. Meanwhile, Mga tulog na, mga... si Prince, nagatok na. Okay kayo guys. Ayos. Mukhang hindi nakasama sa video si Tito Ray. Hindi nakakita yung kagwapuhan niya tuloy. Ano yung mga tilar mo? Tingin pa. Tingin ka rin eh. Ba yan? Di sasama daw yung video yan. Hi guys. Nandito na tayo sa ano? Nasa Mars na tayo. Ay! Nasa Mars na! Akala ko yung mga naka-Vespa. Dito ay medyo nagkaroon ng unting tensyon dahil kakaiba ang kilos ng mga motoristang dumaan sa amin. Akala ko yung mga naka-Vespa. At mabuti ay hindi nagkatotoo ang ine-expect ko. Hindi gaya ng usual. Silex. Saan kaya tayo dito? Ay, ano? Yung
expressway to eh. Dito ay nagdalawang isip ako kung dadaan ba kami sa CCLEX. Dahil nasa isip ko agad ay baka may toll at hindi allowed. Pero na-realize ko may toll gate na dapat agad yan kung expressway siya na pang 400cc above. Dahil nga ang daan ay tuwid, napakahaba nito at parang hindi nauubos dahil madilim din. Isa sa mga nakaka-paranoid ay yung biglang may haharang sa'yo. Shit! Fuck! Kung tigil, lubak. Sa dilim ng daan ay hindi ko kayang makita na mas malayo ang nasa harap dahil stuck lang rin ang ilaw ko. Talab na sa akin ang lamig sa puntong ito. Alright guys, kilometer 224. As of now, andito na tayo sa Quiapo, approaching Rosales, Pangasinan. 2:29 AM, jingle break. Let's go! At ito na nga yung punto na inabot na kami ng madaling araw sa daan. Kaya naman nararamdaman na namin ang lamig. At kasabay ng lamig na nararamdaman ko ay ang excitement na makauwi sa Ilocos Sur sa tinagal ng panahon. Sabi mo kaya kung Mindoro ang biyahe natin, nandun na tayo, no? Oo naman. Malaman tayo, no? Siguro yung mga Indor, tapos yung mga Indor. Meanwhile, Stop over tayo ngayon. Saan ba to, Taleni? Palabas lang tayo sa Tarlac. Gusto talar na. Lagotok na eh. Tara, kamusta? Okay lang? Pagod na nga daw eh. Kasi ining oh. Nene, Lalamig ako. hi. Say hi. Hi. Lagotok na eh, wala nang paa eh. Simula ka na. Oh, si Jim oh. Ito ka ma'am. Saan natin kikibudok? Wala nga. Malapit na lang pala. Drive-thru. Baka naman. Taliya din oh. FT din oh. Din oh. Ayan naman. Pangatapat na agad eh. Hindi na makalakad si Kuya rin ako. Tapat na tayo sa buwan. Kanina nandun. Ngayon nakatapat na tayo sa buwan. Magsasalubog pa nga. May si Shane, no? May sila, At ang akala ko nga ay may chance na magkakapangita kami sa daan sa mga oras na to. Ngunit technical error lang pala dahil sa data connection kaya nade-delay ang locks nila ng konti. Gaya nito, ibig sabihin nan ay wala na sila sa location na yan. Ay, nag-a-update yan. Baka nandun na yan. At napilitan na nga akong suotin ang jacket na pamalit ko para maibsan na rin ang lamig. At sinamantalan na rin namin ang pagkakataon na makapagpahinga ng kaunti. Sir, sa pula po. Pulitang. Welcome to Urdaneta. Touchdown, La Union! At sa lumipas na 6 na oras ng biyahe, ay nakarating na kami sa probinsya ng La Union. At ito na rin ang point na tinatry ko na silang habulin para makasabay namin sila. Ano maganda? Balik pa tayo o diretsoy na natin dito? At sa nalampasan kong turo ng mapa ay ang dinaanan nila at may bakas kung saan sila huling huminto sa kalapit na commercial center ng Rosario Public Market. Sige, balik tayo. Kaso, nasaan kaya sila? Try na nga natin dito. At sinubukan ko na nga din natahakin ang dinaanan nila. Baka sakaling naroon pa sila. Pero dahil nadidelay ang apps ay maaaring hindi tayo sigurado. At sa mga oras nga na ito ay mas lalo akong nabuhayan dahil nga mukhang makakasabay na namin sila at sabay na kaming makakarating sa Ilocos. Kita mo yan? Naglalakad dito kanina. Hindi mo napansin. At sa huling 100 kilometro nga, ay ibinigay ko na ang manobela sa kapatid ko. Dahil gusto ko ring maranasan niya ang ganitong klaseng kondisyon ng pagmumotor. So, ikaw naman, it's your time. Na bahala sa atin. Kilometer 301, 100 kilometer
remaining. 100 kilometers. Ito ang tanong, so anong mas malayo? Dito o doon? Dito. Dito, kasi hindi nila kayang puntahan. Paano yun doon? Ano yung trek ako? Official back ride ni Kim Bryan. Let's go! At sa mga oras na ito ay hindi ko sigurado talaga kung aabutan namin sila. Pero matapos ang ilang sandali, at sa kabila nga ng mga pangamba at mga panganib na nakaamba at sa haba ng nilakbay ay napakasarap tignan na nagkita-kita na kami sa daan at magkakasabay-sabay kaming darating sa destinasyon namin. Kaya nakakasabay na natin sila. Ayun na sila oh. Kunting takbo na lang ay makakarating na tayo sa Baksayan. At sa paglipas nga ng oras, laman ang aming biyahe ay mukhang kasabay ng pagsikat ng araw sa amin ang pagdating namin sa bayang Sinilangan ng lolo ko. At dahil unang beses nga naming makapagmotor papunta dito ay sinamantala namin na magkaroon ng remembrance. Touchdown, Ilocos! Success! Nakarating tayo ng buhay! Woohoo! Tayo Ilocos! Woohoo! Bago kami pumunta dun sa bahay ng lolo ko ay bibili muna kami ng makakain at mailuluto para sa umagahan. Kamusta? Nakakutulong gasolina. Ang kulang 500 din. Kami kasi ano namin sa lamig eh. Naantok na nga ako. Naka-sleep well ba? Hindi mo kayo sleep well. Pinupuli niya yung papa niya. Ilmoks! Aba, magkano pagkita ko, hininto ko talaga daw. Sabi ba ay huminto yung dalawa. Sabi mo, babagal yung ating driver. Dire-diretso si Mado doon sa Ilocos na... Kaya nga, sabi nga ni Papa, hindi ako naman yung Papa. Kumpara sa amin na nakamotor at nakakagalaw, medyo nakaramdam sila ng pangangalay dahil na rin sa ilang oras na ginugol sa biyahe. Kaya maya-maya lang ay makakaunat na rin ang lahat dahil hindi na rin magtatagal na nakaupo sa loob na sasakyan. Ano, ayos ba yung biyahe? Sa sa limousine? Ayos! Ayos na eh! Alam mo, bulok ang pa ako, wala nang lang. Hindi, mabagal lang talaga sa At sinamantala na rin namin na makapag-almusal ng mga lokal na pagkain dito sa palengke ng Santa Cruz. At di ko may tatanggi na ito ang isa sa pinaka-memorable na part at sinalubong tayo ng payapa at magandang umaga sa probinsya ng Ilocos Sur. At safe tayo nakarating, makakapagpahinga bago tayo gumawa ng kung ano pa man. Ay, kayo mga ikaw. Kaya nga, may binanggaan pinag- Tali, sige kayo, tali. Yan daw, bagong gising. Bagong gising ko ba? At si mama na nga umangkas sa akin dahil alam niya kung saan ang pupuntahan natin. Sobrang late ko pa nung huli ako nakarating dito. At ito na nga ang panahon para makaharap natin ang mga pamilya natin dito. Ay, ito na yun? Oo, pasok tayo. Ito na yun? Kasi may aso eh. Hindi nakatali naman eh. Ito na yung sa kanila. Kasi
daanan. Busin nga kaya. Ay, ito yata yung ano eh, kapatid ni ano eh. Ako, kapatid ni Papang. Ayos, Tita Lore! Basta! Oo, tanda ko na. Uy, ang batang-bata pa ako nung makarating ako dito. Kumusta ka? Uy! No, kumusta na? Nako. Basta, long time no see ah. Wala pong anak. Kamusta kayo dito? Ako ang hirap ng buhay namin dito. At siya yung tinutukoy ko na kapatid ni Lolo na bibisitahin dito. At sa wakas, magkakasama na uli sila makalipas ang mahabang panahon. Pero kilala naman talaga ako ng lolo ko na yan. Dala lang din ng katandaan, kaya di na rin siya nakakatanda. At saka tumatanda na rin ako at di na ako yung bata na nakikita niya dati. Sabi ko Tom Sawyer, parang Tom Sawyer ha. tumakbo na si Mambide. Oo. Ngayon panalobat yung GoPro ko. Akala ko mag-Tom Sawyer. Ang lang sila mag-ilog. Yun, ano kayo? Ano? Girlfriend ni Bunso? Si Shane po, si Shane. Ay, bibilis, bibilis, Skip. Roll, sayaw na roll. At sa likod bahay nga ay ito ang bubungad sa atin. Isang napakaganda at napakalawak na taniman. Pagdating nga namin dito, nag-pack up kami, nagbihis, nagpahinga, natulog kasi magdamag kaming dilat. Nagluto sila ng nilagang baka. Napakasaya nung biyahe natin. Habang nasa gitna tayo, medyo may mga alinlangan kasi napakadilim sa paligid, napakadilim ng daan at nakakatakot kasi parang may haharang sa atin. So ngayon, alam ko maglalaro kami ng basketball. Hi Tita! Hello po. Let's go! Hello, okay po kayo. Camera po ito. Okay na po kayo? Oo. Sige po. Bayan niyo pa kumain, labog na yun. Yung gulay. Kain na. Hello po, hello. Ba, inisip ko nga kung pupunta na ako dun muna, mamaya na lang ako kakain. Boy, ikaw, nasa sa'yo. Kasi magbabasket. Hindi wala na yung Gulay. Mamaya na lang kayo, hindi pa rin kumain si Bunso. Sige, mamaya na lang. Magmula doon sa bahay, mga nasa 1 kilometer yung port. Ando sila. Magpapapawis muna tayo. Yung nakaitim na nakatalikod, ang lokal dito at pinsan namin siya. Si PJ at inaya na lang namin siya na maglaro ng basketball para hindi laging online games ang nilalaro niya. At asahan mo na kapag naglaro ka sa court na bago sa'yo, ay may makakalabang ka ring bago. Maghahamon sa'yo. Kaya naman nakalaro namin ang mga lokal dito. Nakapapos sa laro. JP oh. JP, ikaw mo na JP. Tuhit sa amin, tuhit. Ilang points mo? Hello. Ilang points mo kay Budok? 1.5. 1.5 points. Oh, grabe ho. Grabe ang bitaw. Laro ko dito kasi nakilaw ni Jim. Wala pang Yung laban guys. Nantay kayo tubig. Ang ganda pa bang brand nito? Ang galing yun na nakikita na sa harapan. Nagsapatos na oh, tara na, uwi na tayo. Nagsapatos na oh, tara na, uwi na tayo. At dahil naghamon pa ng pangatlong laro ang kalaban, ay minabuti ko nang maging cameraman dahil baka di na ako makasabay tumakbo. Laro ka muna, pagpapawis ka naman. The matchup of the year by PJ. 500, pustang 500.
Tirang 500. Ang mama. Takbo. Tugod. Six-three. Puro si Taguro pa lang ang napoy sa. Oh, puntas kayo. Yo, may ice cream oh, kunin na yan. Yan na, ice cream. 6-4. Mama naman. Yan na. Uy. At dahil sa isang bagay na ginagawa natin, ay nakakabanding na rin natin ang pamilya natin nang hindi natin namamalayan. Tara, kain tayo! Tapos mamaya daw ay punta kami sa ilog. O, hindi ko alam kung saan eksaktong pupuntahan, pero mamaya malalaman natin. Kakain muna tayo. At halos ngayon pa nga lang talaga ako makakakain ng madami. Dahil habang nasa biyahe kami, ay halos di ako nakakaramdam ng gutom. Ngayon mas naiintindihan ko na yung mga taong gustong umuuwi sa pamilya nila sa probinsya. Tahimik, sariwa ang hangin, sarap kumain, at di rin naubusan ng kwentuhan. Nakakain na kami ng tanghalian. Pinapalipas lang namin ng konti yung init. Maya-mayang palubog ang araw. Pupunta tayo doon sa may bukid. At titingnan natin kung ano yung pwede natin gawin. Naputol ko to nung 3 taon ako. Nalala mo yun, Tita Lore, yung nilalagay mo yung kaputol sa stocking. Ako sabi niya, pwede pa ba to? Hindi na, patay na. Tapos sinugod ako sa ospital. Mahaba pa yung ano na yun. Tapos, di ba nakano na tago din ang sunod. Malapit na tayo nun. Kung nalampasan natin yung sasabing kulay na, yung parang nakaganon. Yung tatay ng lolo namin. Nanay ng lolo namin. Ayan. Ako lang naman yan. Mangumit baryo dati. Bininyagan ako. Nakakatuwa kasi sobrang tagal ng panahon. Magte-30 na ako. Nandito pa rin tong picture na to. Imagine mo yan. Super Saiyan. At nung lumipas na nga ang tindi ng init ay sinimulan na namin na maglakad dito sa bukid at pumasyal-pasyal sa napakagandang kalikasan. Kaya mo yan. Para kay mama. Para kay mama. Meron tayong pupuntahan banda doon. Yung madalas daw na pinupuntahan nila Tita Larne, nila Papa. Wow! Tinglakad na lang, makakarating na tayo doon. Papasuwag tayo. Si Taled doon ang daan. At tabako ang isa sa mga likas na yaman ng lugar na ito. Mula sa pananim na yan ay makakabuo ng tuyot na pira-pirasong dahon na ginagamit sa paggawa ng sigarilyo. Yun, si Lola Lite yan. Doon pa, oiro. Naglalakad doon. Nagsosolo. Yan yung punla. Itatanim pa yan dyan. Ah, okay, punla. Itatanim para maging ganon. Yung pinapaano yan, Ayan ang puno. Tabako, nilalagay sa sigarilyo? Tama ba? Mahabang stick. Igaganto yan. Tuk, 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 tuk. Yan. Oo. May tugtugan. Tita Lore ba yun? Wala pa. Wala pa. Smile. Give a smile and tell your name. I don't know. I don't know. Why? I don't Why? know. Why you don't know? Aray ko, sakit. Oh, ano, nakapag ano ka na? Nakapag brush up na. Uy, brush up kanina, super saiyan ah. Super saiyan. Wala po. Hindi ka narinig.
Hindi makaintindi. Hindi man ako nagdala ng madami at Ligo. Dagat. Tingnan mo dyan sa ano mo. Hoy, dagat daw, sabi ni Nini. Tara, nasunod tayo doon. Tara na, magdadagat na daw. May salbabida ka. Tingnan mo, be. Wala naman sila, wala naman tao lagi. Ibig sabihin may pusali sa ilalim yan. Kita ko sa inyo guys na palikuran. Pero kakaibang palikuran. Si nanay, nakita natin doon. Saka si tatay na nag-aasarol. Sila yung native dito nakatira. Ito yung palikuran nila. Imagine ko kung dito ako dudumi. Siguro ang sarap sa pakiramdam. Literal na ano, call of nature. Ano, kumusta pakiramdam? Ayos ba? Po. 2, 3. Okay. O, ibang post naman. Isang brief. Walang bisa na brief. Walang bisa na brief, yun lang. Isang dala. Napwesto na to. Yan. Yan. Dito siya sinusunog. Para maging tabako. Be, ano, sakay ka na sa akin, be. Ito tayo. Sa mga na-appreciate ko na sa panahon ngayon labasan yung mga bagong technology. Ito, nagkaroon ako ng GoPro. Siguro kung yung mga ninuno ko dati meron sila nito, siguro ginagawa rin nila to para may mapapakita sila sa mga apo nila, sa mga anak nila, sa apo sa tuhod, mga nangyayari nung dati, diba? Kasi kahit ako, yung storya nila dati gusto ko makita yung itsura nila dati para sila namumuhay. Pupunta naman daw tayo sa Pinipil. Yan, may dagat daw doon. So, naka-ready na lahat. Let's go! Oh, bait nga yan. What's your name? Imo. Akala ko magmumotor si Papang. Papang, ba't ka sumakay? Diba? Pang! Hello! Aba, kanina nga, tinuturo sa akin. Nini, alam mo ba yan si Coronada, gana-ganan. Si Lola Jenny po. Hello po. Hello! Yeah! Papakita natin yung Cristel. Bakit pupunta ba kayo ng Kando mamimili ng pasalubong? Dagat mode naman, no? 4 kilometer away lang dito. Na sila. Gasto eh. Ayan na sila. Dahil pumasok doon, no? Ayan na. Ayan na, mahirap na ipasok dito. Yes, guys! Nandito na kami sa Pinipil. Pinipil ang tawag dito. Sakto-sakto yung sunset, oh. Sarap pagdagat ito. 10. Yun natin si Lolo Moons. Hi guys. Hi guys. Cambio. Primera. Baby. Baby. At ito yung isa sa mga pagkakataon na join yung lolo namin dahil hindi talaga siya mahilig sa mga ganito. Siguro talagang panahon lang din nakakapagpa-realize sa tao kung gaano kahalaga yung mga bagay-bagay. Kaya naman pinapahalagan mo na habang nariyan pa. At dito nga ay may nakita kami na abandonado na barko na sinasabing nasa 7 taon na daw na nakalubog dyan sa dalampasigan nitong dagat na to. Hi, Tay. Siguro sa high tide to, no? Kaya nagkaganda. At akala ko nga ay makakaligo na kami dahil sa pabago-bagong takbo ng lakas ng hangin ay nagre-resulta sa malalakas na alon. Kaya di siya mainam na liguan, lalo na sa mga bata. Kumaltain yan.
known each other for a long, long time. Baby, don't you know that it's over? You know we're gonna make it out alive. Baby, don't you know that it's over? Oh, baby. Baby, don't you know that it's over? Ay! Hi guys! Nakita tayo sa pinaka-exclusive na... Tingnan mo yung barko. Tumaob. Hi guys! Tatalo tayo. Ito rin pare. Mag-iingat nga lang tayo. Baka mag-history tayo. Ingat, baka mag-history tayo. Ito kami sa kartong pinalubog namin. Yeah! Grabe pinagtulungan namin to. Ate! In 3! Tangin! Ang babaw niyan. Ang babaw niyan. Hey guys! Pinipin pala siya. Pinipin, hindi Pilipil. Pinipin Beach, Santa Cruz, Ilocos Sur. At matapos ang nakakapagod pero worth it na hapon ay nag-stay put na kami sa bahay para namnamin ang tahimik na gabi na magkakasama. Dito na-experience din namin yung araw-araw na vibes na napifeel ng relatives namin dito. Dahil paggabi ay sobrang tahimik dahil 3 lang sila sa bahay na to. Kayo, huwag kayo magpatapang sa magulang. Magpatapang na kayo sa ibang tao. Kasi tayo, sobrang bait natin sa ibang tao, pero sa magulang, dapat matapang kasi. Yun o. Yes. Ayos na ba lahat? Tiyo. First time namin makakapunta doon. At sinamantala na namin dahil nandito kami sa Ilocos na makapunta doon sa Vigan. At ang pagbisita nga natin dito ay naging full package. Kasama na rin ng mga first times. Gaya na ng Vigan trip sa pangalawang araw namin na ito. Ito ang unang beses namin na makakarating doon. Diyan ka tawag nila eh. Dadakay pa na dyan yung nalay na yan. Na taga-pagpagka. Babangan ng tubig. I-video mo tayo pagsasalita niya. Oo nga eh. Sayang, gabili na ako lang eh. Tagay na sana. Marami kami niya. Ayan, naalala niya lahat yung mga nakaraan. Manong mo ano? Klaro kayo na sama. August 1st, alas 9 rabi. 1930. August 1st, so 86 na siya. Napapadalas na rin yung pagsasalita ng lolo namin mag-isa. Di naman dahil may problema siya sa pag-iisip. Kapag nga tayo tumatanda na, madalas nag-iisa, madalas walang kausap, ay wala tayong mapagbahagian ng mga saloobin natin na gusto nating i-express. Ika nga eh, no man is an island. Kargain na ni Lolo yung Kiday daw apan pagkagsakan. Gapuman o ako gusto mamaminsan mo lang ay tinukuan. Lo, tama na kami Bigan. Sige, sa 78 kilometers yung tatakboy natin para makarating sa Vigan City. Let's go! Dito na tayo sa Candon Bypass Road. Nalobat na yung GoPro natin, kaya ito muna gagamitin natin. Normal na let's go. At doon nga kami dumiretso sa Plaza Salcedo at dito na rin halos yung sentro ng bayan. At mabubusog ang mga mata natin sa heritage ng bayang ito. Sa ngayon, CR muna kami. Tapos punta na tayo sa Plaza Salcedo. At mapapansin natin dito na ang lumang tradisyon ng Pilipino ay namumukadkad pa rin sa pagrerepresenta ng makabagong komersyalidad na naglilitawan sa modernong mundo. Pine-preserve nila yung cultural heritage nitong Vigan City. Yung mga panahon pa man ng Kastila, nakikita natin sa mga libro, sa mga video, sa mga lumang litrato. Kahit yung mga bangko, private establishment, mga kainan.
kang pupunta sa munisipyo, kakain ka sa Jollibee. Rizal, nandito, nakarating eh, nasa Kalamba pa yun eh. Ay pala, meron pa pala doon. Saan? Mukha siya ni Lolo Rude, no? Oo. He succeeded in passing the political torch in his two eldest sons, Titong as mayor of Bigan, Chavit as governor of Ilocos Sur. Famous delicacies pala dito sa Bigan ay yung empanada, net, saka yung longganisang Ilocos. So, yun ang target nating mabili ngayon bago tayo makaalis dito. Sarap din sumakay doon sa kalesa, kaso parang nakakaawa yung kabayo eh. Ayun, gaya na no, nakatayo sila. Oo, init pa. Nakakaawa eh. Yes. Pati pag gano'n mo yan, mga ano dyan, sinisig na lang mo dyan. Okay. Ilan taon ka na nagaganto yan? Ilan taon pa lang? Checkpoint. Morning po. Let's go. At isa na siguro ang Kalye Crisologo sa pinakamagandang kalye sa bansa natin. Naipreserba hanggang ngayon ang mga arkitekturang pang-Espanyol daang taon na nakakalipas. Hindi ito yung madalas nating nakikita, kaya naman nakakamangha at masarap tumigil saglit para pagmasdan ito. At kaliwat kanan naman ay may babibili ka na ng mga souvenir at mga lokal na artworks na pwedeng magamit sa pang-araw-araw. At di rin mawawala ang mga pagkaing lokal na ibinebenta gaya ng cornic, sukang Ilocano, empanada at marami pa. Sakay na. Talaga. Grabe ya, sulit yung ilang minuto namin dito. Lalo pagka unang beses mong na-experience. Mga sa 7-Eleven eh. Ayun, tama-tama kapat kayo nila dito, Lore. Ayun, sakay na. Salamat kuya. Kalan po. Si Kalan. Oy, salamat Kalan. Skills yun eh, oh. Kuya J. Mark. Salamat ha. Opo, sir. Opo. Sila guys, so nag-chowking sila. Ito bilihan yung pop. Yun. Isang linyahan. Doon na lang tayo, no? Punta tayo doon. Sabi marami kasi tayo kaya isang sasakyan. Kaya Nandiyan ba yung kanya inyo pa? Punta tayo sa pasalubungan. Tara. Ano pa? Kamusta? Sige pang, ito. Nakain ako. Huwag na kayong magbitbit na mabigat. Pumunta muna kami sa Pasalubong Center. Anong gusto mo? Mga bata, siniluidas ng pasalubong. Oo, sige. Nabili sila ng mga pasalubong doon, malapit doon sa plaza. Kami naman ni Mama, bili kami ng longganisa dito. Let's go. Ma'am, magkakaiba po yung ano niya. Balik na tayo sa kanila, kabili na tayo ng longganisa. Napag na natin yung binili natin dito. Pupunta natin sila sa Kalye Crisologo. Dito sila dumaan, no? Oo. Bumagay ka, ano? Bumagay sa damit mo yung shades. Ayun, no? Dito natin sila makikita. Ayun, nandito sila. Yun, sa Atilore. Jackpot. Naggunisa dito, nakabili ka na? Tara. Ayun. Bakit mo ako tinatanong? Ito? Ha? Suka. Kay Kuya May bumili na kami pampasalubong kay tita. Mm. One, two, three. One, two, three. Naka-video to. Okay, guys.
makita natin ang ganda ng Bigan. Check! Bili na tayo ng longganisa, pabili rin tayo ng bagnet at konting pasalubong. Empanada na lang. At bago nga kami umalis sa Bigan, ay kumain muna kami ng empanada at bumili na rin ng maiuuwi. At sa mga oras naman na ito, ay pupunta naman kami sa Hidden Garden na nasasakupan din itong bayan ng Bigan. Ayos ba tayo dyan, guys? Ang presko dyan ha, kukonveyan na lang natin sila kasi 4% na lang yung cellphone ko, hindi na ako makakanabigate. Ito ba party? Is in the way, is in the way. Pupunta po kami sa Hidden Garden. 20 pesos. Pagka 4 wheels po, magkano po? 50. Kukuha ba? Mang, kukuha? Ay. Kukuha ba? Ilalagay. Manguha ka dyan. Uy. Uy. Isipin mo, no? Kung hidden garden siya, dapat din natin nakikita. Pwede mag, ano dyan, Mang? Maglob-lob. Pwede maglob-lob na konti dyan. Life is short. Choose happiness. Yun. Come to Bamboo Grove. Yung mga ulam niya, te, yung mga pang yan. Oh. Ayun, inaano nila, no? Hinuhulma nila. Nandito na pala naman. Kaya yun doon niya? Ay, ang init. Ayun, no? Mainit. Paliwanag ko nga. Kasi talagang mahalaga yun. Oo. Oo. Ha? iPhone yan. Hindi, Samsung. Luwa na to. Kain na tayo? Tulalala. Tara, kain na tayo. Mga ano ba yan, kakwate? At dito na natatapos ang aming pagsilip sa natatagong hardin. Sunod naman daw ay pupunta tayo sa Baluarte. Ano ba meron doon sa Baluarte? Ewan ko kay ate. Katunog ah. At animal zoo pala itong Baluarte. Pero hindi na kami tumuloy dito dahil napakaraming tao at saka gutom na rin kami. Kaya minabuti namin pumunta sa isang pwesto para kumain. Kakain muna tayo. Alam na muna natin mga sikura natin. Medyo mahal kasi doon sa loob sa may Hidden Garden kaya dito na lang tayo kakain. Tayo nang lumamon. Balik tayo sa Hidden Garden. Naiwan ng tumbler. Hindi naman basta kinukuha. Kakain tayo ng sinanglaw. Ay, mga kasikmurang gutom. Dapat nilalamnan na. Kuha pa namin yung tumbler doon na naiwan. Tina lang, hindi na kuha iba. Kain! Kain dyan. Kain na kain. Sige. Sige. Ay, thank you. Jim. Oh, sino pang kanin? Kain kayo. Sige. Sarap kumain, oh. Ayun na, kanina pa tayo bumibiyahe. Hindi pa tayo kumakain, oh. Ayan. Magkainan kayo. Kain ha. Yan, kain ha. Ngayon ka na uli nakakain ng sinanglaw. Favorite mo ba yan? Nung nag-aaral ko sa daw bago nakakain ng niya. 5 dekada. Kaya nga, 50 years. 50 years. Magbabayad ako, ikaw. Ako na. May ulam pa kayo bayad. Mga tayo may kayo sa bayaran ha. Ano yung nyo eh? Hindi nila kayo tumahimik. May itlog pa guys. Tumilim ang paligid at si PJ ay ayos ba? So, taas lang. Anong balak niyo? Uuwi o bukas na? Oo, sa isa linggo na. Bukas. Daan tayo kilamanan yung natabi tayo. Oo. Kakain kayo doon, 5-5. Hindi pa kayo pulo. Masaya din naman eh. Huwag niyo mawawalain mamaya. Ano bang Ilocano ng maraming salamat? Luri yung Tagalog na. Ay, maraming salamat. Okay.
Agyamanak. Tayo na. Pwede, tara na. Roll, baby mo roll. Papuntay mo nga dito si Papang. Halika nga dito. Halika nga dito, sabi mo. Sabi mo kay Papang, halika nga dito. Halika nga dito. Driver, nagpa-andar na. Bilisan nyo na. Agyamanak. Magmaano ka kasi may dadaanan pa tayo. Nanay ni Tita Lablin mo. Sige. Si Tita Lina. Oo. Bahala na kayo muna ni Bunso. Sige. Sunod na lang kami sa inyo. Kanya na. Busog na tayo, guys. Sarap ng kain namin dito. Jack Derp Mini Grocery. Okay, doon tayo kumain sa loob. Ito. Ano lang. Thank you sa libre, Papang. Tigil muna kami dito sa may Candon City. May binibili si Tita Lore na ipapadala sa Laguna. Nagtataka rin si Papa. Ha? Kapalda pa raw, na mapayat, na mabang buhok. 5 kilometers. Anong lugar? Santa Lucia. Santa Lucia. Oo, dandan na roll da. Bantay Bata 163. Ngayon naman ay pupunta tayo sa Santa Lucia. May pupuntahan tayo na kamag-anak doon. Let's go! Kung mama ni Tita Lovely. Shout out kay Tita Lovely. Pakahalaga rin na bumibisita tayo sa mga kamag-anak natin, mga kapamilya natin kahit nasa malayo. Kahit saglit lang, hindi naman kailangan gulin mo yung mahabang oras, di ba? Kahit saglit na magpangita sa loob ng matagal na panahon. Laking bagay yun. Hello po. Amansya ng bahay ay. Sariwang hangin bang, no? Sarap dito, no, bang? Tamis mo ba yung hangin dito, bang? Okay. Nasaan pala yung dagat dito? Pupuntang bundok to. Yan, dagat yan. Yan. Dagat yung mga pagtawid ng highway. DSA. DSA. Kasama ka pala? Hindi pa kayo nabusog yung kain natin, Joe? Alam mo kanina naghahanap ako ng isang girl. Bakit nanalo kayo? Nalo sila nung hapon. Kaya nakabili kami ng gin. Binigay kay Rige. May nakalaban kami. Tatangkad. Patid ko yun, tsaka yung mga pamangkin ko. Mag-selfie ka. Para kasama ka. Pinsan niya yan eh. Good morning, guys! Hapon pagkagaling namin doon sa Santa Lucia. Dumiretso kami sa public market. Namili kami ng panghapunan, pagkain. Tapos umuwi na kami dito. Nagpahinga, tulog. Tapos ngayon, 7 na ng umaga. Mamalengke naman kami ng pagkain para ngayong araw. Tapos mga alas 4 ng hapon, aalis na tayo pa uwi sa Laguna. Yan ako sa Jay. Good morning, guys! Good morning! Good morning! Good morning! Ilagay na lang muna dito. Grabe, nakarating sa Ilocos si Bog. Sarap magmotor. Mga ano yan? Kakwate? Oo nga, galing ni Lolo. Lolo Rude. John, tingin din mo. At sa kayo ay nababati
ang tunay-tunay kong pag-ibig ko na sa'yo. At nagsimula na nga kaming mamalengke para sa boodle fight at baon namin mamaya pag uwi. Basta kami mamalengke, burn na tayo ng pagkain. Oh ma, ito na si itlog oh. Favorite. Kung gusto mo luto itlog, aga, prito. Kahapong itlog. Kahapong itlog daw. Nagpapawis muna tayo ng konti. Tapos ngayon, bubudil fight tayo sa gitna ng bahay. Bumaba na lang, 140 na lang. Kanina, 200 yan. Sa tuwa niya, nakita niya yung mga kababata. Dito sana, ito tinanggalan yan, tapos dito magano yan, para maka... Oy, alas kasi na. May 4 na oras na lang tayo. O na maligo na kayo. Kumain na. Tara na, kain na tayo. Bakit? Hindi ko din alam. Tara, alamin natin. Wala yung Sarap. Pansit na lang ang kulang. Boodle fight. Lo, kain tayo. Asya na. Basic kaya ron. Ay, laglag naman yung karne. Hugas kamay. Okay. Enjoy natin yung mga bagay-bagay. Lalo na kung may masarap na pagkain. Tapos nagsasalo-salo tayo. Na full storage yung GoPro ko kaya hindi ko na nagamit. Buti na lang. Andito yung cellphone nito ni Papa. Nagamit ko. Na-videohan ko pa rin yung mga ganap namin. Yo, kain tayo. Kakain na. Rio dito. Dito ako. Bago kumain. Atang! Anak ni Earth. Kain ng kain guys. Naputok na lang sa kakablog. Asan na yung pinapakain ko? Hindi na ako sa iyo. Subuan mo. Nahihirapan mo ako. Hindi na kansya naman mo. Nakatapos lang natin kumain. Ngayon naman, tunawin natin yung mga kinain natin. At pupunta tayo sa ilog para maligo. Gusto nyo kayo magmotor? Oo, para mas enjoy nyo. Lulublob tayo sa ilog daw bago tayo tuloy ang bumalik sa Laguna. Tamang-tama, mainit ang panahon. Sarap, lumublob. Tapos bagong kain pa. Buti yung cellphone eh. Ano na nangyari sa cellphone? Makapag-video ka. Na yung... Sarado ko na to. Ito ba? Ang ilog? Wala nang ilong. Bus na yung tubig. Tingnan natin. Baka mamaya. Yung ilog daw ay medyo alanganin. Ayun o, doon o. Kaso sukal. Hina na yung tubig. Dagat na lang tayo. Ito na ang huling wave ng ating memory dito sa Ilocos. Kasama natin ang pamilya natin. Nung natitira kong panahon, lalong i-enjoy ko kasama sila. Gawin yung mga bagay na gusto ko. Para wala akong pagsisiyan sa hinaharap. Ang lino. Yes. Game. Magulok sumpa ka daw kami. The depths of silence, where echoes remain. You were the sunrise, and I was the rain. A collision of souls, opposing and flight. I was the darkness, you yearned for the light. Wag! Dito lang, bes! Dito lang! And I'm losing my mind, losing my mind, losing my mind. Now you're gone. Why did you cut me off, bring me out, and leave me high and dry? At kung gusto mo nga pabilisin ang oras, enjoyin mo yung bawat sandali. Kasi kapag nag-enjoy tayo, nakakabitin ng oras. Na kahit mahaba naman ito, parang sandali lang nangyari. Utang hindi talar na eh. Wala kang short. Magubo pag wala short. Si-surfing si Harold oh. Hindi na ito ano ko na to. Basta pagkasama ako niyan. May dala ka? Ano ba yung dala na yon? Hindi ko na kung anong Okay guys, wala. it's time to go. Wala. Hey! Hey! It's time to go! I go home alone tonight. Uwi na kami sa Laguna. Unfolds to me tonight.
Wala na naman! Time to fight again. Tayo ni Bob. Isang mahaba-habang biyahe. Abutin tayo siguro ng mga 12 hours. Hindi natin mamadaliin dahil may mga bata tayong kasama. Let's go! Let's go home! Maraming salamat. Gaya nga ng una kong tanong, para saan nga ba ang lahat ng ito? Well, simplihan na lang natin. Siguro mas maganda yung ganito kahit hindi perpekto ang lahat. May mga problema sa trabaho, sa bayarin, responsibilidad, at kung ano pa man. Eh gumagawa tayo ng way para magkasama-sama. Yun ang nakikita ko na isa sa mga kayamanan natin. Oras sa pamilya. Hindi lang oras, kundi kalidad na oras. Masasayang moments na pinagsaluhan at ang ganda isipin na hindi rin tayo magsisisi. Kasakalang tayo magre-reunion kapag may pumanaw na. At ang reunion nga ng dalawang lolo namin ay naging susi para maisakatuparan ng isa sa pinaka-core memories ng pamilya namin dahil sobrang bihira mangyari ang ganito. Kaya naman nagpapasalamat kami ng buong buo. Pinagkasya kung anong meron, tiniis lahat ng hirap at inconvenience. Kapalit naman ay fulfillment sa mga puso at may mauuwing masayang alaala na babaunin habang buhay. Send a carpet, send a wave, send a memory to say